Alam nyo ba kung paano natin mapapakinabangan itong mga basura galing sa kusina tulad ng balat ng gulay, balat ng prutas, balat ng itlog bilang pataba sa ating mga halaman? Hello mga ka-agri! Ngayon ituturo ko po sa inyo yung tatlong simpleng paraan kung paano natin gagawing abono itong mga kitchen waste. Ayon sa pag-aaral, 50% ng household and backyard waste ay biodegradable. Ibig sabihin nabubulok. Yan po ay pwede natin mapakinabangan, pwede natin i-convert bilang pataba sa ating mga halaman. Kung magagawa natin yan, hindi natin kailangan bumili ng mga fertilizer para magpalaki at magpatubo ng mga gulay. Kung yung pamamaraan nyo po ng pagtatanim ay organic, napakalaking tulong po nitong information na ito kasi sobrang dali lang po ng ituturo namin sa inyo, kayang-kaya nyo pong gawin kahit nasa bahay lang or nasa backyard. Kung sa tingin niyo po very interesting yung topic na to, i-cultivate nyo naman yung like button. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Bago ko po ibigay sa inyo yung tatlong paraan ng paggawa ng fertilizer galing po sa kitchen waste, konting review lang kung bakit napakaganda nitong gamitin bilang pataba sa ating mga halaman. Una, itong mga balat ng itlog ay mayaman po sa calcium. Itong calcium ay nakakatulong para patibayin yung ating mga tanim. Sa lahat po ng nutrients, yung calcium lang yung kaya mag-penetrate hanggang sa cellular level. Kaya kumakapal po yung cell wall ng mga halaman. Nakakatulong po yun para patibayin yung ating mga tanim. Hindi sila basta-basta nagkakasakit. Nakakatulong din po yung calcium para patibayin yung kapit ng mga bulaklak, ng mga bunga sa ating mga tanim. Hindi sila basta-basta nalalaglag. Yung mga balat ng gulay, balat ng prutas, lalo na po itong balat ng saging, ito ay napakataas sa potassium. Yung potassium po nakakatulong yan para paramihin yung bulaklak at bunga ng ating mga tanim. Nakakatulong din po yung potassium para i-improve yung lasa ng mga gulay. Tapos kung i-apply natin ito sa mga fruit trees, nakakatulong siya para patamisin yung mga bunga. So yung unang paraan po ay yung pagbabaon natin ng mga organic materials sa lupa. Pakainin natin yung lupa ng mga organic materials. Particularly po yung mga kitchen waste. So gagawin lang natin, kung may mga bakanting space doon sa inyong garden, maghukay lang po tayo. Tapos, ilalagay natin itong mga kitchen scrap. Hayaan natin yung mga bakterya, yung mga bulate na kumain doon sa materials hanggang sa mabulok. Tapos, magagamit na ng ating mga halaman. Kung wala pa po nakatanim doon sa inyong garden bed or naglaland preparation pa lang po kayo, pwede natin damihan yung organic materials na ipapakain po natin sa lupa. Kung nagpaplano na kayong taniman siya after 2 weeks to 4 weeks, pwede na po yung taniman. Pero, kailangan medyo malalim po yung pagbaon natin ng organic materials. Kasi, kailangan magpalago muna siya ng ugat. Sa kanya dapat maabot yung mga binaon natin na organic materials. So, dapat nandun siya sa malalim. Kasi, pagka naabot agad ng ugat yung ating pinabubulok, pwedeng maapektuhan po yung paglaki ng ating mga tanim. So, dapat mag-grow muna yung kanyang ugat. Tapos, habang lumalalim, sa kanya lang maaabot yung pinabubulok natin. Kung may nakatanim na po dito sa ating garden bed, tulad dito sa aking raised bed, na may nakatanim siya na okra, kunti lang po yung ilalagay natin para hindi makaapekto dun sa ugat ng ating tanim. Tapos, ilagay na po natin yung mga balat ng gulay, balat ng prutas. So, mas maganda kung nakakat siya ng maliliit para mas mabilis siyang mabulok. Ang disadvantage lang po ng ganitong proseso, pwede siyang hukayin ng mga daga, ng mga aso, ng mga pusa kasi nangangamoy po yung mga pinabubulok natin. Pero kung matatabunan natin siya ng lupa or matatakpan natin yung area na pinagbaunan natin ng mga biodegradable, ng mga basura, so hindi rin po ganun kalaki yung magiging problema. Pag nailagay na po natin yung mga nabubulok na basura, tatakpan lang natin ng lupa ulit. Ang maganda po dito sa ganitong paraan, hindi natin kailangan ng ibang materials, lupa lang yung kailangan natin, pwede na natin ma-convert yung mga kitchen waste bilang pataba. Pangalawang paraan ay yung ating swamp fertilizer. So ito po napakadali lang din gawin. Ang kailangan lang natin, container na mayroong takip para hindi po siya lamukin. Gagawin lang po natin dito, ibababad natin itong mga materials na ito. So ang proseso po nito, tinatawag natin brewing, no? Binubrew natin yung mga organic materials para ma-extract yung mga nutrients. Ang ginagaya po natin dito sa swamp fertilizer, yung natural na imbaka ng tubig, yung swamp mismo sa gubat, sa environment,
kung saan naiipon po yung mga dahon, yung mga namamatay na mga hayop, doon po na pupunta. Pag bumabaha, inaagos lahat yung mga nabubulok na basura, mga dahon, hayop, prutas, naiipon doon sa tubig na yon. Yan po yung sinasimulate natin dito. Then itong swamp fertilizer din, parang pinagsama-sama na mga iba't ibang klase ng tea. Pwedeng yung manure tea, compost tea, tapos yung grass clipping tea. Ang maganda po dito, madali siyang gawin, tapos mabilis din siyang magamit. No? 3 days lang pwede na natin siyang gamitin sa ating mga halaman. So dahil meron siyang mga balat ng gulay, balat ng prutas, mayaman siya sa potassium, kaya perfect siya for mga gulay na nagbubunga. Pwede rin natin to haluan ng mga sariwang dahon, ng mga damo, para naman mag-provide ng nitrogen. Napakarami pong benefits nitong swamp fertilizer. So ang problema lang po natin dito, medyo maamoy siya kasi nabubulok po yung mga materials. Pero ang ginagawa ko po dito, after brewing ng 3 araw, pwede ko na siyang gamitin, pinangdidilig ko na sa mga halaman. Then nire-refill ko lang po ulit ng tubig para kinabukasan pwede ko siya ulit magamit. So paulit-ulit lang po yun hanggang sa mapansin ko yung tubig medyo clear na. So pagka clear na yung tubig, saka naman ako ulit nagdadagdag ng mga organic materials para mag-provide naman ng nutrients doon sa ating swamp fertilizer. So yan po yung mga ginagamit kong abono dito sa aking garden. So ito po yung isa sa mga ina-applyan ko ng swamp fertilizer. Yan po ay tanglad. Isang pirasong bulb lang po yung tinanim ko. Ganyan na po siya ka lusog. No? Ang sukal na dito sa harap ng aking garden. Yung pangatlong paraan ay yung composting. Pwede natin pabulukin itong kitchen waste para maging compost, saka natin siya magagamit sa ating mga halaman. Ito medyo matagal yung proseso. So nakadepende po ito sa size ng mga materials na ilalagay natin. Nakadepende rin sa pagsalansan natin ng materials. Kasi dito meron tayong tinatawag na green materials, yung mga sariwa, tsaka yung mga brown materials. So kailangan po alternate yung paglalagay natin para uminit po yung ating compost, mas mabilis siyang mabulok. So nakadepende rin po yan sa moisture. Kung sobrang basa yung inyong compost, matagal din siyang mabulok. So kailangan po tama lang yung moisture. So para malaman natin na tama yung moisture, pigain nyo lang po yung mga pinabubulok nyo, yung compost. Kailangan patak lang po yung lalabas, hindi po tumutulo yung tubig. Pag tumutulo siya, ibig sabihin sobrang dami ng moisture or tubig. Kailangan natin magdagdag ng mga dry na materials. So yung mga dry na materials, pwede po yung mga tuyong dahon, karton, yung egg tray. So yan po yung pwede natin ilagay doon sa ating compost. Tapos isang paraan pa para uminit yung ating compost, kailangan at least 3 feet po yung taas. So kailangan mataas siya. Kung mababa lang yung compost natin, hindi siya iinit. So yung advisable, at least 3 feet yung taas niya. Then itong ginamit kong container, yung sa mantikilya, minodify ko lang po siya. Binutas ko yung sa gilid, may mga butas po yan. Yan o. Tapos nilagyan ko po ng PVC sa loob na may mga butas din para makapasok po yung hangin dun sa gitna tsaka dito sa gilid, para hindi ko na siya kailangan pang ibaligtad, no? Kasi kailangan po natin ibaligtad yung mga compost para mabulok din po yung nasa ibabaw. Pero sa ganitong paraan, hindi ko na po siya binabaliktad kasi nakaka-penetrate naman po yung hangin dun sa gitna tsaka dito sa gilid niya. So ilalagay lang po natin yung compost. So dahil ito marami-rami yung ating kitchen waste, kailangan po magdagdag tayo ng brown materials kasi medyo matubig na po ito. Sayang itong mga balat ng saging, kakailanganin ko ng maraming potassium kasi may mga tanim tayong may bunga. Yung the rest, ihulog na natin dyan sa ating composting bin. So para hindi po mangamoy yung ating compost, kailangan yung ratio natin 2:1. 2 parts ng brown, tapos 1 part ng green. Ibig sabihin, lagi pong marami yung tuyo na materials para hindi siya mangamoy. I-spread lang po natin to evenly, tapos dagdagan natin ng mga tuyong dahon para hindi siya bumaho.
So nakaraan po kalahati ito. So, dahil mabilis siyang mabulok. Yung bilis niyang bumaba. Ngayon lang po ulit ako nakapagdagdag ng organic materials. Ito naman po yung isang composting bin ko, yung dryer ng washing machine. So dyan ko rin po nilalagay yung mga organic materials para mabulok. Pwede rin po tayo maghukay sa lupa. Yung iba gumagawa po ng garbage pit. Ang problema lang po noon, medyo mahirap siyang i-harvest. Kailangan hukayin pa natin ulit. Mas maganda yung mga nasa container, lalo na po sa mga nag-urban. Kasi safe po ito sa mga hayop na naghukay tulad ng aso, pusa, daga, manok. So hindi po siya kakalat. Kung sa lupa kasi, kung matatakpan nyo walang problema. Pero minsan nahukay po kasi ng aso kaya kumakalat. Sana po nakatulong yung information na binigay namin para magamit natin yung mga basura sa kusina. Kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!